bagong tungkulin ng isang CWR holder o yung Certificate of Wildlife Permittee. So yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. Mapagpalang araw mga kahabi, kung bagong viewers ka sa channel na ito at kung napadaan po kayo at kung gusto nyo yung ganitong talakayan regarding po sa buhay mag-iibon, humingi po ako ng favor. Please subscribe my YouTube channel, Olen Aviary at iba pa. So sa mga kahabi, ang tatalakayin natin ay ang bagong tungkulin ng isang CWR holder o yung mga CWR permittee. Yun po yung ating pag-uusapan sa video ito. At ganun din po, sagutin natin yung tanong ng ating kahabi na si BC Game Experience. Need po ba mag-file pa rin kahit walang changes or hatching po? Yes po, obligado po tayo na mag-submit ng quarterly breeding report sa DNR kahit wala pong mga changes or mga paanak ng mga progenies or wala man na bago. Basta kailangan mag-submit po tayo dahil ito po yung ating obligasyon o yung ating mga dapat hakbang para sa pagpasa ng quarterly breeding report. At ito din po yung ating tatalakayin ngayon, mga bagong tungkulin. Kasi mga kahabi, nakasanayan natin na pag tayo po ay CWR holder, na every quarter lang tayo magpapasa ng inventory report, monitoring report at breeding report. Yun po ang nasa isip natin na every quarter doon po tayo magsasubmit. So hindi pala ganun. So nagpapasalamat po ako sa DNR na tayo po ay naliwanagan, na inlight tayo, nabigyan po tayo ng magandang pagpapaliwanag regarding po kung ano po yung mga tungkulin natin ng isang CWR holder. So, the registration of the above indicate wildlife stock shall be subject to the following terms and condition. So kung tayo po ay meron ng CWR, ito po ay makikita natin mismo sa Certificate of Wildlife Registration natin. Katulad po nung nakikita nyo sa screen na po ito. So subject po tayo na sumunod sa mga terms and condition ng in the Department of Environment and Natural Resources. So ito po yung tungkulin natin. Unang-una po, that there shall be no further collection, acquisition of fauna from the wild, and the permittee shall not purchase or receive from other sources unless granted a permit in accordance with the existing laws and regulation. Ano ibig sabihin nito? Ang sabi rito, walang karagdagang kolekta, pagkuha ng hayop sa ilang unless meron po tayong mga kinakaukulang na mga dokumento. Kung magdadagdag man tayo ng mga stock na mga species sa ating aviary or sa ating pasilidad, ay kinakailangan merong kalakip na dokumento. So hindi po tayong pwede na magdagdag or magkolekta ng basta-basta na lang kahit tayo po ay CWR holder po. So yun po yung ating tungkulin. Hindi tayo pwedeng magdagdag basta-basta. Magdadagdag lang po tayo ng additional stock basta mayroong granted a permit in accordance with the existing laws, rules, and regulation. Katulad mo, kung mayroon tayong gustong isang species ay gusto nating mag-avail muli, kahit tayo po ay CWR holder, kailangan mayroon din siyang kalakip na mode of acquisition. Sales invoice, deed of sale or deed of donation, LTP, certificate, health certificate or veterinary certificate, at saka inspection certificate. Yun po ang sinasabi ng existing laws, rules, and regulation.
walang pagdagdag, pagkolekta, pagkuha ng hayop sa ilang nang walang pahintulot at walang granted na permit o yung sinasabing walang tayong pinangahawakan na permit. So yung pangalawa po na tungkulin natin bilang isang CWR holder, that all progenies breed from the facility shall be reported to the regional office through the nearest Penro or Senro 1 week after the birth, subject to the inspection and validation by authorized DNR personnel. So ito po yung bago nating tungkulin. Dahil yung nakasanayan nga natin, tulad sa experience ko, ay pag may progenies po, ay sa quarterly breeding report ako nagsasubmit ng mga bagong progenies. So hindi pala ganun. So mga kahabi, so paglilinaw po ito, maraming po salamat sa mga authorized DNR personnel na na-inlay tayo yung tamang proseso pala. Na lahat pala ng mga paanak natin mula sa mga pasilidad ng ating aviary ay after 1 week na mag-hatch ang ating mga species o yung mga ibon natin, ay kailangan magre-report po tayo sa pinakamalapit na Penro or Senro. Yung Penro po ay Provincial Environment and Natural Resources at yung Senro naman po ay Community Environment and Natural Resources. So pag meron po tayo mga na-hatch, ay magsasubmit po tayo sa pinakamalapit na Penro or Senro na ating mga progenies after 1 week po kung ilan ang na-hatch at kailangan ma-inspect at ma-validate ng authorized DNR personnel itong ating mga nasambit na mga progenies. So yun po yung bagong tungkulin natin. So akala ko dati na every 3 weeks lang, every quarterly ako magsasubmit. So hindi pala ganon. Bukod pa sa every quarterly na pagsasubmit natin ng inventory, monitoring at breeding report, kung meron tayong mga paanak before sa third quarter, ay kailangan natin mag-report sa DNR regarding po sa progenies. Kaya ang sasubmit lang natin ay yung i-address natin sa OIC ng DNR na nasa sakupan natin. So magkakaiba naman tayo ng mga region. So kung sino po yung OIC natin, ay doon po natin i-address. At ang sasubmit natin yung breeding report lamang po dahil sa pag-hatch ng ating mga progenies. So yun po mga kahabi yung bago nating tungkulin ng isang CWR holder. Tapos yung pangatlo po ay that all disposition and mortalities of any of the animal stock, including the progenies, shall be reported in the quarterly report to be submitted with the 10 days after the end of the third month. So kung meron tayo mga disposition, meron tayo mga i-dispose, meron tayo mga mortalities, ay kinakailangan po na ma-indicate din natin ito sa quarterly breeding report. Tapos sa mga mortalities mga kahabi, dapat po pala ay may necropsy report from licensed veterinarian para malaman po ang mga cause of death ng isang ibon at need din picturean ang mga ibon at i-attach sa pag-submit ng QBR. So ito po yung mga bagong tungkulin natin ng mga isang CWR holder na pag meron po tayo mga mortalities, hindi lang basta natin i-report sa quarterly breeding report na meron tayong mortalities bagkos, tayo po ay pupunta sa mga licensed veterinarian at ipapacheck natin kung ano po yung cause ng kanilang pagkamatay yung tinatawag na necropsy report na galing po sa licensed veterinarian. So hihingi po tayo ng report kung ano po yung cause ng pagkamatay ng ating ibon. At i-attach po natin ito sa pagsasabit ng QBR. At picturean din po natin yung namatay na ibon. So yun po yung ating bagong tungkulin bilang isang CWR holder.
So, yung pang-apat po na tungkulin natin, that all progenies bred in the facility and parental stock should have a marking. Example, leg band, microchips, tattoo, etc. So, ipaglilinaw po yung mga tungkulin natin. Akala natin na hindi na kailangan ng mga leg band or pagkakakilanlan sa mga ibon, ay kinakailangan pala sa na maglagay tayo ng mga pagkakakilanlan sa ating mga parental stock or sa mga paanak natin. Lagyan natin ng leg band, o yung iba sa mga ibang mga species ay nilalagyan ng microchips, o sa mga ibang animals naman ay tattoo or etc. Basta meron pong pagkakakilanlan doon sa species. So yun po yung ating bagong tungkulin ng isang CWR, na maglagay po tayo ng mga pagkakilanlan sa ating mga progenies at sa mga parental stock. So yun po mga kahabi. So panglima natin na bagong tungkulin ng isang CWR holder ay that transport of animal from the registered facility to another within the country shall be accompanied by the transport permit to be secured from the nearest DNR office. And so yun po. So kung meron tayong mga sa mga registered facility natin, kung meron tayong i-dispose o meron tayong i-collect na mga bagong species, ay kailangan ay meron itong kalakip. Samahan natin sa ng local transport permit o yung tinatawag na LTP, para po pagdating ng inspection sa mga checkpoint ay hindi po ito makukumpiska. Bagkus meron po tayong pahintulot na mai-transport natin ang isang species from one area to another area. Basta within the country lamang po, sa loob lamang po ng Pilipinas. Kailangan meron accompanied na sinamahan natin sa paghatid na may kalakip na LTP. So yun po yung bago nating tungkulin. Sabi nga ng iba dati na pagkasyang bayan lang ay hindi na kailangan ng LTP. So sa bagong tungkulin natin, kahit isang bayan po tayo mga kahabi, kailangan meron pong kalakip, samahan natin at sa paghahatid ng ibon mula sa isang area papunta po sa ibang lugar. So yun po yung bago nating tungkulin ng isang CWR. Kukuha po tayo ng local transport permit. So last but not the least ay deliberate disregard of the terms and conditions of the CWR shall be ground for cancellation of the said certificate and shall be cause of confiscation and all existing wildlife in the favor of the government without the prejudice to the application of other measures as provided for under existing laws, rules, and regulation. So ito po yung napakabigat na papasanin natin. Ito yung pang-anim na dapat nating sundin talaga ang bilang isang CWR, dahil kung ito po ay sinasadya natin at di pagsunod sa mga tuntunin, ay ito po ay magiging ground para makansela ang ating CWR permitting. At pag sinasadya natin at di tayo sa pagsunod sa mga tuntunin ng mga terms and condition ng DNR na ibinigay sa atin, na ipinagkatiwala sa atin, ito po ay mayroong pabor ang gobyerno na kumpiskahin or paid na confiscation of all existing wildlife in favor of the government without prejudice or walang pagtatangi or kapinsalaan. Hindi man lang tayo bibigyan ng pahintulot na magpaliwanag pag hindi po tayo nakakasunod sa mga tungkulin ng isang CWR holder. So sa mga kahabi dyan, ito po isang reminder, isang kahabi reminder sa lahat ng mga mag-iibon na dapat
at tup din natin ang ating tungkulin isang CWR holder. Pag tayo po pala ay binigyan ng isang Certificate of Wildlife Registration, itong ating nabanggit, ito po ay naka-indicate dyan. So kulang lang po tayo ng pag-uunawa at pagsunod. So ito pong mula 1 hanggang 6, ito po ay naka-attach sa Certificate of Wildlife Registration. Akala natin napakasimple lang ng ating gagawin na after 3 months ay tayo po ay magsasubmit. Ngunit ito yung bagong tungkulin ng isang CWR, Certificate of Wildlife Registration Permit. Dahil pag hindi tayo sumunod dito mga kahabi, ay meron tayong grounds para ma-confiscate. So wag naman sana, dahil nasimula natin ito, na paghirapan natin at napamahal na natin, lalo na kung tayo po ay hobbyist, lalo na po kung napapamahal na tayo sa ating mga alaga, huwag na nating babaliwalain, huwag na nating sadyain, huwag na nating hindi pagsunod sa mga tuntunin, mga terms and regulation, policy, rules, and guidelines ng DENR. So yun po mga kahabi. Hope meron tayong mga natutunan regarding po sa mga bagong tungkulin ng isang CWR holder. So sa mga bago natin dyan na wala pang Certificate of Wildlife Registration, ay dapat po magdaan-daan na tayo. Himay-himayin na po natin ang mga requirements para makasubmit na tayo, maka-apply na po tayo at magkaroon na po tayo ng Certificate of Wildlife Registration. So, maraming po salamat, at kung nagustuhan ito mga kahabi, ay humingi ako ng favor, please subscribe my YouTube channel, Olen Every at iba pa. So, nais ko rin po i-shoutout ang ating mga kahabi na patuloy sumusuporta, mga silent viewers dyan. Maraming po salamat, at nais ko rin po i-shoutout ang ating mga kahabi na si Louie Alcantara Pulong, shoutout po, si Elia Senior Bentulan, shoutout po kahabi, si kahabi Dinlen Alcantara Pulong. Gusto po nilang pumunta sa atin, ngunit wala po tayong available. Pasensya na po, as of now wala po tayong mga pang-out na mga Indian ringneck. So kahabi Russell Hermida Acuña, shoutout po. Allen Hernandez de Dios, Ner Narvaez, shoutout po sa inyo. Abdul Malik Iberi, Danilo Benaventura, Pangs Birds House, at Rami Maharba, shoutout po sa inyo. Juan Arwin Gilas, Samuel Hamilton Morton, shoutout po sa inyo. BC Game Experience, shoutout po sa inyo mga kahabi. At last but not the least, kay Ma'am Maylin Magay. Maraming po salamat Ma'am Maylin Magay sa inyong pag-i-enlight at pagpapaliwanag sa atin sa mga bagong tungkulin ng isang CWR. Si Ma'am Maylin Magay po ay sa kawani ng DENR at nakaka-base po siya sa Enforcement Division ng DENR. Maraming pong salamat Ma'am Maylin Magay, at shoutout po sa inyo. So, maganda ang buhay pag meron tayong kaalaman at sumusunod tayo sa mga patuntunan, sa mga terms and condition, rules and regulation ng DENR para wala pong pangamba sa ating pag-aalaga. Kung hindi man natin nagagampanan yung mga previous na ating gawain or tungkulin bilang isang CWR, ngayon po ay naliwanagan tayo, ay pwede naman nating baguhin muli. Huwag nating sadyain at ang hindi pagsunod sa mga tuntunin ng DENR. Bagkus, bigyan natin ito ng karapatan, bigyan natin ito ng pagsunod, bigyan natin ito ng pag-obey nga sa mga tuntunin kung tayo po ay CWR holder na. Mabuhay and God bless. Thank you for watching.